is the Philippines, December 26, 1941, the day after Christmas. Jap bombers are coming. They're coming in spite of the fact that Manila was declared an open city to spare it from destruction. Mahigit 80 taon na ang nakalilipas mula nang umatake ang Japan sa ating bansa. Bilang bahagi ng kanilang layong sakupin ng Asya. Mabilis nilang nakubkob ang Pilipinas at napalayas ang mga sundalong Amerikanong narito noon. Ipinagpatuloy ng mga Pilipinong gerilya ang laban. Pero mabagsik ang ganti ng mga Hapon. Makalipas ang 8 dekada, narito pa ang ilang nakaranas ng kalupitan, mga lola na lumalaban pa rin hanggang ngayon. Pero unti-unti nang humihina at nauubos ang kanilang hanay. Makakamit pa kaya nila ang hustisya? 2 oras mula Metro Manila, matatagpuan ang Mapaniki sa bayan ng Candaba, Pampanga. Isang maliit na komunidad na may mapait na nakaraan. Para sa ilang mga lola, mahalagang panatilihing buhay ang mga kwentong ito. Sila ang mga Malaya Lola. Nakilala ko ang 3 sa kanila. Si Lola Maria, 88 taong gulang. Awa ni Lord, hinabot ko ang ganitong edad. Lola Pilar, 89 na taong gulang. Patay na yung iba, mga matanda na. At Lola Maxima, 74 na taong gulang. Masakit. Iyakan lang kami na iyakan. Take a good look at this town. This is Manila, before the Japs took it. Dekada 40, sakupan ng Amerika ang Pilipinas. Ganito ang buhay sa atin noon. This is the Philippines in 1940, a modern, civilized country, a piece of America. May ilusyon ng katahimikan sa mga isla. The gold mines of the Philippines are nearly as attractive as the Dutch oil fields of Borneo and Sumatra. Pero nagbabadya na pala ang giyera. Pumutok ang digmaan sa Europa. At di nagtagal, umabot na rin ito sa Pilipinas. カバリオ島、フライル島を控えてマニラ湾の入り口に難攻不落と伝えられた鉄の島コレヒドール。Matapos ang 5 buwang labanan, sumuko ang huling puwersa ng mga Amerikano at Pilipino sa Bataan at Corregidor. Pero hindi tumigil ang mga Pilipinong gerilya sa paglaban. Nabuo ang Hukbalahap o ang Hukbong Bayan laban sa Hapon. Epektibo ang taktika ng mga Huk, kaya labis na ikinagalit ito ng mga mananakop. November 1944, nangyari ang Siege of Mapaniki. Paniwala kasi ng mga Hapon, kuta ito ng Hukbalahap. 8 taong gulang lang si Lola Maria noon.
Natutulog kami ng tahimik ng aking mga magulang sa pamamahay namin. Biglang dumating ang katakot-takot na putukan. Ang ginawa ng magulang ko, binaba kami lahat. Sa ilalim ng bahay, pinadapa kami, nakadapa kami. Nang malaon, humupa na yung putukan. Lumusob na ang maraming sundalong Hapon. Pagkatapos noon, para kaming kalabaw na tinataboy, dinala kami sa harap ng eskwelahan. Nakaiwalay ang lalaki. Pinaparusahan din nila. Mihiyaw. Mihiyaw yung magulang namin. Merong pang ginawa, yung isa, pinutol yung ari. Pinasigarilyo. Ang sabi nila, yun daw ang nakaalam sa hukbalahat. Ang mga sumunod na eksena nakaukit sa alaala ni Lola Maria. Kinasa yung masinggan. Nagtalahat ang mga lalaki. Ako, yung tatay ko, may isip na ako. Bigla akong tumayo. Isinipa ako. Di lahat, patay na sila lahat. Hinila na lang isa-isa. Hinulog na lang sa may kwarto ng eskwela. Anong ginuhos ko sa linata, kung ano. Nagliyab na yan. Sa edad na 9, musmus lang din si Lola Pilar nang sumalakay ang mga Hapon sa Mapaniki. Natatakot nga kami, nandun kami sa bahay namin. Hindi nga kami lumalabas. Ang mga Hapon nakakalat sa mga barangay. Naguhuli ng mga lalaki. Mabait lalaki, nahuhuli nila. Ano pong ginawa nila sa mga kababaihan? Pinagkaray-karay nila. Pinagsamantalahan. Kahirap na ginawa na sa amin ng mga Hapon na yan. Pinahirapan kami, hindi kami pinakain. Nasa talahibang kami. Nang ibang namin kasama, namatay na lang sa gutom. Kaya ako naiiyak sa nangyaring pagka nabubuksan na yan. Tumutulo na ang aking luha. May langiya sa kanya. Mag-ano po tayo, magpupunas na po tayo ng luha at saka mag-inom ng tubig. Kasi talagang mahirap ang dinanas namin sa mga Hapon. Kaya lang namin nasasabi sa inyo dahil kinatanong ninyo sa amin kung anong nangyari sa amin. Siyempre, sasabihin namin sa inyo. Pero marami kayong in-interview, hindi umiyak. Hindi po, naiyak din po sila. Naiyak din po. Ano ba? Isa pang miyembro ng Malaya Lolas ang may malagim na karanasan. Binisita siya ng kanyang anak na si Esther sa Nueva Ecija kung saan siya nakatira. Mahigit 1 taon na silang hindi nakikita. Masa nga kaya? Malakas pa kayo? May ako naaramdaman. Marami na kayong nararamdaman. Talagang ganun ng matanda. Buti nga, buhay pa kayo eh. Oo nga Yung iba bata pa lang, namamatay na. Mga 80, ganyan lang. Kayo, 95 na kayo. Kaya kakain kayo. Huwag niyong pababayaan ang sarili niyo. Hindi na anak makakain eh. Kumisa na ayoko na nga kumain eh. Hindi kayo tatagal. Yung pagkain, siya lang nakakatibay ng buhayan. Hahaba pa buhay nyo, aabot pa kayo ng 100. Hindi na, Ayaw ko ba anak? Hindi, aabot pa kayo. Ko na ako sa Abril eh. Kaya nga, paabutin natin ng 100 para makakuha kayo ng ng kuwan sa gobyerno. 100,000.
Sa kanyang edad, marami ng bagay ang nalilimutan ni Lola Maxima. Ako'y matanda na ngayon. Marami na akong nakakalimutan. May kulang lang ko 100 Pero may mga pangyayari na hindi nawawala sa kanyang alaala. 14 na taong gulang lang siya nang sakupin ng mga Hapon ng mapaniki at kasuklam-suklam ang inabot niya at ng kanyang ina sa kamay ng mga sundalo. Nakasentro yung Hapon. Lumabas at inakay kami mag-ina. Inakit kami sa bahay ni Lorenza. Ikinulong kami doon. Kaya bata pa ako, bago-bago pa lang niligawan. Nagtiis na lang kami, nagtiis. Kung ninalapitan kami ng Hapon umiiyak na lang kami mag-ina. Mag-ina kami. Isa si Lola Maxima at ang kanyang ina sa mga kababaihang pinagsamantalahan ng mga mananakop. Masakit. Iyakan lang kami ng iyakan. Lalo kung kami nalapitan ng Hapon sa gabi. Puro dugo. Masakit. Dahil sa patuloy na pag-aaklas ng mga Pilipino at sa tulong ng puwersa ng Allied Forces mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, unti-unting natalo ang Japan sa Pilipinas. Naiwang wasak ang Maynila. Sa tindi ng pinsalang iniwan ng labanan, itinuring itong second most devastated Allied capital sa buong mundo noon. Sa halos 4 na taong pananakop ng mga Hapon, mahigit 500,000 tao ang namatay. No man can foretell what momentous changes history will have recorded for the world of 1946. Time marches on. Sa loob ng ilang dekada, tila nabaon na sa limot ang pinagdaanan ng marami nating kababayan sa gyera. Maging ang bangungot na naranasan ng mga babaeng pinagsamantalahan at inabuso. Buti po malakas pa kayo. Kaya niyo pang maglakad mag-isa. Sakali nakasan ko pa ngayon dahil nandito kayo. Kaya noong 1997, binuo ng mga lola ng Mapaniki ang Malaya Lolas para ibahagi ang kanilang kwento at ipaglaban ng hustisya. Kayo po yan, yung grupo niyo ay Malaya Lolas. Sumalabo ang mata ko, anak. Maliit na po, maliit sa inyo. Oo, maliliit. Pero natatandaan ko, grupo namin yan. Si Lola Maria na ang leader ng Malaya Lolas ngayon, matapos pumanaw ang dating pangulo ng grupo noong 2021. Bakit niyo po binuo yung kapisanan na ito? Naisip-isip ko nga kung mabubuo natin yan kako. Siguro naman, kung talagang pinerisyo tayo rito, pagkakalooban tayo. Hiling ng Malaya Lolas ang reparations o danyos sa malagim na karanasan at opisyal na pagkilala at paghingi ng tawad mula sa gobyerno ng Japan. May sama ng loob po ba kayo? Siyempre, nasa sa loob mo lang yun, hindi mo lang mabuksan. Dahil matagal na. Hindi mo naman masasabi sa sino sa pagsasabihin mong Hapon. Hindi mo naman makakausap ang mga Hapon. Disyembre ng taong 2000, nagtungo sina Lola Maria at Lola Maxima sa Japan para humarap sa Women's International War Crimes Tribunal. Isinalaysay nila ang naranasan at nasaksihang mga pang-aabuso ng mga Hapon noong World War II.
Ano pong ginawa niyo sa Japan? Ayun, pinaglaban yun. Nanalo naman. Yung ginawa ng Hapon. Totoo ka ako. Totoo ginawa niyo ka ako. Pero hanggang ngayon, wala pa ring official apology at war reparations na natanggap ang Malaya Lolas. Ang problema, unti-unti na ring nauubos ang kanilang hanay na nooy nasa 120 ang bilang. Madalang na ang Malaya Lola. Marami kami. Na isang baryo kami, konti na natira. Mahina na. Hindi na makalakad diretso eh. Yung aking mga kasama na yung marami ng patay. Ilan na lang po ba ang miyembro ninyo ngayon? 18 na lang kami. Kailan lang, 3 na namatay. Sunod-sunod. Sinakop tayo ng mga Hapon noong World War II na naganap ang ilan, sinisiguro na hindi malilimutan ng susunod na henerasyon ang sakripisyo ng kanilang mga ninuno. Meron bang nakakakilala, no? Yan, ang mga Malaya Lolas. Sa Mapaniki Integrated High School, isinama ng grade 10 araling panlipunan teacher na si Eliori ang Malaya Lolas sa kanyang lesson plan. Okay, Kathleen. Sinong kakilala mo sa mga Malaya Lolas? Isabelita Binuya. Okay, si Isabelita Binuya. At kaano-ano mo siya? Kasi po yung mga Malaya Lolas po, hindi po sila nakasulat sa libro or sa kahit na ano pong itinuturo dito sa school. Pero po sila po ay parte po ng kasaysayan, lalo na po ng aming barangay, Mapaniki. Nagpunta ang ilang estudyante sa katabing Mapaniki Elementary School. Matatagpuan sa likod nito ang isang munting bantayog na nagbibigay pugay sa mga bayani ng Mapaniki. Nawalan kami ng malay. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Nag-iiyak na lang po ako. Ito po ang karanasang hindi ko po malilimutan noong panahon ng Hapon. Ang mga batang ito, mga apo at apo sa tuhod na pala ng ilan sa Malaya Lolas na namayapa na. Ano itong mga letters na to? Ito po yung mga nangyari po sa lola ko. Then ito po yung handwritten niya. Bilang isang estudyante, bakit sa tingin mo importanteng inaaral pa rin yung mga nangyayari sa nakaraan? Kumbaga maging motivation din po sa mga kabataan po ngayon na huwag po basta-basta magpapaapi kahit po ano po mangyari. Hanggat po may buhay, may pag-asa po tayo. Ano yung pakiramdam mo doon? Nauubos na rin yung kanilang grupo. Nalulungkot po dahil na hanggang ngayon po hindi po nila na kukuhang inaasam po nilang katarungan. Pero may isa pang bantayog sa di kalayuan na nagsisilbing masaklap na paalala ng nakaraan. Ito yung tinatawag nila na bahay na pula. Yung sinasabing naging garrison ng mga tropang Hapones noong World War II. At sabi ng mga lola, dito rin daw nangyari yung ilan sa mga pagmamalupit sa mga Pilipino noong panahon na yon. At laging may dilema sa mga lugar na ganito dahil sa isang banda, gusto mo siyang i-preserve bilang isang historical site. Pero on the other hand, may mga ilan siguro na gusto rin makalimutan yung mga nangyari nung panahon na yon. At ito, nakikita natin na unti-unti nang nasisira yung bahay na pula. Baka di magtatagal, wala na to dito sa lugar na ito. Okay lang po ba yun kung igigiba na ito? Ano pang gagawin namin? Magreklamo kami. Tinitingnan ko nga nabubuisit ako ng paningin ko. Ganun o. Oo, naiinis ako.
Sira-sira na, paano? Tagal na yan. Walumpung taon mula ng kubkubi ng mapaniki, unti-unti na rin kayang gumuho ang pag-asa ng mga Malaya lola na makamit ng hustisya. Matinding paghihirap ang dinanas ng marami nating kababayan dahil sa giyera laban sa Japan noong World War II. Pero higit 8 dekada na ang lumipas, marami sa nakaranas ng pagmamalupit, tumanda at pumanaw na. Pero bakit nga ba kailangan pa rin pag-usapan ang mga nangyari noong panahon ng Hapon? Isa si Attorney Virginia Lacsa Suarez sa mga abogadong umaagapay sa mga Malaya lola sa pagsulong ng kanilang mga panawagan. Ako, I cannot fathom that idea na lumipas ang panahon, walang hustisya, tapos kalimutan na lang. That's, again, another injustice sa ating mga lolas. Pwede ba yung ganon? Forget our history, forget what they did? Hindi pwede yun. Moving on means getting justice. Ayon kay Attorney Suarez, nakakuha ng paborableng desisyon ng Malaya lolas at iba pang grupo mula sa United Nations noong March 2022. Sa desisyon, inatasan ng United Nations ang gobyerno ng Pilipinas na gumawa ng reparation fund para bayaran ang mga naging biktima ng pang-aabuso noong giyera. Palaganapin ang kasaysayan ng comfort women at iba pang biktima ng military sexual violence. At tulungan ng mga biktima na dalhin sa korte ng Japan ang kanilang laban para sa hustisya. Kasi lahat ng kaso sa Japan, pag hindi represented by the government, dismiss ka agad. At ang tangi lang na nanalo o binayaran ng Japan ay ang Korea because the Korea government mismo ang nagsampa ng kaso at nakipaglaban para sa kanilang comfort women. Nagbigay na raw ng konting tulong sa mga Malaya lola ang gobyerno. Ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development na 10 hanggang 30,000 piso para sa bawat nabubuhay pang lola. Pero giit ni Attorney Suarez, hindi raw ito sapat para sa mga lola, lalo't marami sa kanila nasadlak na rin sa kahirapan. Gusto kong i-clarify na yung decision ng United Nations pertains particularly sa ating government. Siyempre, yung responsibility ng ating government is distinct and separate dun sa responsibility ng Japan being the perpetrator of the crime, no, ng rape. Pero kasi siyempre, for the longest time, ang ating gobyerno ay walang ginagawa na tulong sa mga Malaya lolas. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang pamahalaan kung meron pang nakalinyang mga proyekto at hakbang para matulungan ang mga Malaya lola. Pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Sana kung pagkakalooban kami, ibigay na. Hanggat maaga. Yung bago man lang mawala yung kasamahan kong mahihina na yan. Dapat po ba humingi sila ng tawad? Kung hihingi naman silang tawad, patatawaran namin. Ano pang mangyayari? Kung hindi mo papatawarin, nangyari na rin. Di ba? Ako kasi anak, lalo na ngayon ako'y matanda na, hindi na ako nagbibida. Matagal na eh. Buti po, ikinakwento nyo pa rin sa amin yung inyong naranasan. Sige. Tinatanong nyo eh, kaya sinasabi ko. Kasabay ng pagtanda ng mga Malaya lola, patuloy na ring lumalabo ang kanilang memorya. Pero nananatiling buhay ang kanilang nakaraan sa pamamagitan ng isang himig na pinagtulong-tulungan nilang buuin. Ang Malaya lola ay nagkakaisabot sa Kandabar, mga Pampangenya.
Buong Pilipinas ay walang kapara sa lupit ng Hapon na aming nadama. Sa sandaling oras halos maubos na mga taong baryo hindi nagkasala. Lalaki't babae kay lupit ang parusa, isang kisap mata kami nangulila. Bata at matanda ay nag-iiyakan sa tunog ng bomba, umaalingaw-ngaw. Sa bahay na pula, doon pinadala ang lahat ng hirap kami nang nadama. Aming katarungan, inyong suportahan at bigyan ng lunas, dinanas ng buhay. Tulad ng mga lumang litrato, ang mga alaala natin ng nakaraan ay unti-unting kumukupas at naglalaho. Pero may mga bagay na hindi dapat ibinabaon sa limot dahil ito lang ang paraan para matutuhan ang mga aral ng kasaysayan at may pagtanggol ang ating karapatan, kalayaan, at dignidad bilang isang Pilipino at isang bansa. Magandang gabi. Ako si Atom Araulio at ito ang Eyewitness.